Kaunti pang diskarte sa pag-budget mga kapuso dahil sumipa ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, sobrang mahal. Ito ang hinaing ng mga mamimili sa mataas sa presyo ng gulay ngayon sa ilang pamilya dito sa Metro Manila. Ang nagdaang bagyo ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng mga gulay ngayon. Sa Mega Q-Mart halimbawa, Rafi, nagtaas ang presyo ng mga gulay mula Baguio. Ang repolyo halimbawa nasa 80 pesos kada kilo, pero ayon sa mga nagtitinda, bumabang pangaraw ito mula sa 100 hanggang 120 pesos kada kilo. Ang carrots naman 90 pesos mula sa 50 pesos lang. Ang Baguio beans nasa 80 pesos na ngayon mula sa 40 pesos. At nasa 50 to 60 pesos naman kada kilo ang patatas. Ang cauliflower naman ay mabibili sa 180 pesos kada kilo at nananatiling nasa 250 pesos naman ang broccoli na isa rin naman ito sa mga sikat na Baguio vegetable, Rafi, pero nananatiling mataas ang presyo. Ang Baguio pechay naman ay nasa 30 to 50 pesos lang dati, pero ngayon nasa 80 na ito. Ang pipino naman ay nasa 60 pesos na mula sa dating presyo nito na 40 pesos lamang. Nananatili naman sa 180 pesos kada kilo ang chicharo. Ang radish mula 40 pesos, 60 pesos na ito ngayon kada kilo. Ang sayote bumuli ang presyo ng 40 pesos na kada kilo. Pero nasi alam mo, hindi lamang ang mga gulay galing sa Baguio at Benguet ang tumaas, kundi maging mga tinatawag na rin gulay Tagalog. Gaya na lamang na ang palaya na 60 pesos kada kilo na dati ay nasa 40 to 50 pesos ang ito. Ang talong na dati namang nasa 25 to 30 pesos, 60 pesos na ito ngayon. Iisa ang dahilan na sinasabi ng mga nagtitinda dahil sa bagyo. Mahal pa rin daw kasi ang angkat nila, kaya no choice na daw sila kundi magtaas ang presyo ng kanilang mga paninda. Kaya naman umaangal na mga mamimili. Pero mataas man, kailangan pa rin daw nilang bumili. Diskarte na lamang daw para makatipid. Meron din yung pakonti-konti na lang ang bili. Ang sabi naman ng iba, di ko kontian na lamang daw ng sahog para mas makatipid doon sa karne. O di kaya, ang nirekomenda ng mga nagtitinda, Rafi, ito yung mga ginayat ng gulay na kompleto na halimbawa yung pang chop suey, pang pinakbet, o di kaya pang lumpiang toge. So, mas makatitipid daw, less para yung trabaho. Kumbaga, pag ginawa yung mga ganong klase mga putahe. Pero makakamura, Rafi, kung sa bagsakan bibili dahil di hamak na mas mababa ito na nasa 10 to 15 pesos. Hindi masabi naman ng mga nagtitinda ngayon, Rafi, maging ang Department of Agriculture kung kailan actually babalik sa normal ang presyo ng mga gulay. Ang ilang ang nakausap natin, ang sinasabi nila baka raw mas magmahal pa ito lalo't holiday season, Christmas season na kung saan tumataas daw ang demand ng mga gulay. Ayon mismo dito sa Department of Agriculture, Rafi, talaga daw erratic pa ang presyo ng mga gulay ngayon dahil nga nung nagdaang bagyo. Pero tuloy-tuloy naman daw ang kanilang monitoring sa iba't ibang pamilihan para matiyak na hindi naman din daw magsasamantala ang ating mga kababayan na magtaas rin ang presyo ng gulay na hindi naman naaayon o hindi dapat. Rafi? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.